Since nga na marami sa ating One Piece fan ay nakulangan sa impormasyon na ibinigay sa atin sa chapter 1096 spoiler na inilabas, ay ito na nga, meron ngang idinagdag na detalye sa paparating na chapter. So kung handa na nga kayo ay be ready na nga at sisimulan na natin iyan. At kung hindi ka pa nga nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ay huwag mo nang kalimutang pindutin ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging laging updated sa ating videos na ilalabas. At i-like na rin ang ating video dahil nga malaking tulong na nga iyan sa ating channel. Ang unang spoiler details nga na idinagdag dito na itong si Genie nga raw ang nag-leak ng impormasyon sa mga pirata sa gaganaping tournament ng Celestial Dragons sa God Valley. Sa papaanong paraan? Dahil nga na itong si Genie ay expert sa pagnanakaw ay gumamit ito ng Denden Mushi na posibleng ninakaw niya ito sa Marijoa at ginamit sa pag-leak ng impormasyon 2 weeks ago sa mga pirata bago ang tournament. Sa hindi nga nakakaalam, itong Denden Mushi ay isang class na telepathic snail o itong transponder snail na ginagamit pang communication sa buong mundo. Marami nga itong types ng transponder snail. Ngunit hindi na nga natin babanggitin isa-isa dito sa chapter dahil baka humaba ang ating video. Gagawa na nga lang natin iyan ng separate video upang mas lalong maiintindihan natin ang pagkakaiba ng mga transponder snails. Since nalaman nga ito ng Rox Pirates at Roger Pirates ang tournament, ay pumunta ito sa God Valley. Sa anong dahilan kaya kung bakit nagpunta itong mga pirata sa God Valley? Hindi naman siguro ito pupunta sa isla kung tournament lang ang kanilang dahilan at manood sa patimpalak ng Celestial Dragons. Na posibleng sinabi ni Genie sa nilik niya na impormasyon ay may papremyo ang mga Celestial Dragons na mga treasure chest na naglalaman ng mga devil fruit. Kaya dito marahil nagkaroon ng eagerness itong mga pirata na pumuntang God Valley. Next information nga dyan itong pag-send ni Kong kay Garp sa God Valley dahil nasa bakasyon ito. Which is itong si Garp pala ay walang alam sa nangyayari sa isla. Pero nagtungo pa din ito sa isla dahil sa isip niya ay baka itong si Roger ay magpunta sa God Valley. So guys, sa di pa nakakilala kay Kong, ito nga pala siya. Siya ang Fleet Admiral ng Marines 27 years ago at the time of the clash battles of Roger's Pirates and Golden Lion Pirates sa dagat, kaya tinatawag itong Battle of Edward. Since nagpunta itong si Garp sa God Valley, ay makikita rin daw natin ang mangilan-ngilan na Holy Knights, isang prinsipeng binata na posibleng ito ay si Garling Figarland, isang sexy na babae, isang babaeng may suot na sombrero na natatakpan ang kanyang mata at isang lalaking may suot na gas mask. Isa pang impormasyon raw ay pagkatapos nga na makain ni Kuma ang Nikyu Nikyu no Mi ay pinahinto siya dito ni Saturn na naka-human form na may dark flame at lightning effects sa kanyang katawan. Sinabi nga raw dito ni Kuma na hindi nga raw normal ang mundo na kung saan sila pa ang binigyan ng kapangyarihan at siya ay isang alipin lamang. Na malamang dahil dito kaya niya kinain ang pawpaw fruit since alam niya magkakaroon siya ng ability power. At dagdag pa nga raw niya dito ay kung magkakaroon nga siya ng kapangyarihan ay gagamitin niya ito upang makatulong na katulad ng kanyang iniidolo na si Sun God Nika. At sinabi nga rin raw dito ni Saturn na kaya buburahin itong si Kuma sa mundo dahil sa taglay nitong kabaitan. Magkakat na nga raw ang scene rito at tutuloy sa paglapag ng Rox Pirates at Roger Pirates sa isla. Nasasabihin nga raw dito ni Roger kay Rox Disebek na tubigil ito. Ngunit hindi nagpapigil itong si Rox at nagtuloy sa kanyang plano. So ano kaya itong plano ni Rox? Marami ang sumasagi sa ating isip at isa na dyan ang pagburan niya sa mundo nitong mga Celestial Dragons upang makuha niya ang kanyang gusto na maging isang hari ng mundo at isasabay niyang nakawin itong mga treasure chest na naglalaman ng devil fruit power. So guys, makikita nga pala natin itong si Rox Disebek sa paparating na chapter. At isa pang impormasyon dyan ay ang pagtakas ni Kuma at Genie patungong Sorbet Kingdom na dito na nga raw natin malalaman ang relasyon ng dalawa kung saan daw ay namumuhay ng normal itong dalawa. Si Kuma ay nagsisibak ng kahoy upang ibenta ito. Subali binanggit rin dito na sa last part ng chapter ay makikita nga raw natin itong si Genie at Kuma na kumakain habang umiiyak ng magkasama nang may tuwa at saya sa kanilang mga mukha. Biniro pa nga raw ni Kuma itong si Genie na malakas nga raw itong kumain. At hanggang dito na lang guys, kaabang-abang ang mangyayaring flashback ng God Valley sa darating na chapter. At dahil nga walang break next week ay paniguradong hype na naman ang buong One Piece fan. So ayun lang guys, One Piece.